Bossing Vic Soto hindi napigilan na pasaringan si Senador Bato de la Rosa. Sino sa inyo mga kaparokya ang nakapanood ng Eat Bulaga last Saturday na kung saan ay tila may paaging si Bossing Vic Soto sa nagtatagong senador na si Senador Bato de la Rosa? For sure napanood nyo po mga kaparokya yung tila pasaring ni Bossing Vic Soto kay Senador Bato de la Rosa. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, ipag-usapan po muna natin ang naging guest ni Tony Gonzaga sa Tony Gonzaga Studio ng mga Legit Dabar Cats. So yun nga po mga kaparokya, kamakailan niya po ay naging guest sina Ian Red, Miles Ocampo, at Raisa May Dizon ni Tony Gonzaga sa kanyang segment na ang Tanong Segment, na kung saan mga kaparokya ay gustong-gusto ng mga Dabar Cats or Legit Dabar Cats na maging guest nga po sila sa Tony Talks, ang isa nga po sa YouTube channel ni Miss Tony Gonzaga. Pero syempre mga kaparokya, biruan lamang po yun. So sa ang tanong mo segment mga kaparokya ay dinaig ni Raisa May Dizon ang mga mas matatanda po niyang kasama sa Itbulagaan na sina Ian Red at Miles Ocampo. Kumbaga, ang hinirang na kampiyon nga po sa segment na ito ay walang iba kundi si Raisa May Dizon. Nakakatuwa mga kaparokya sapagkat nagsama-sama ang former Eat Bulaga na si Tony Gonzaga at yung mga current Eat Bulaga host na sina Raisa May Dizon, Miles Ocampo, at Ian Red. So, may kita mo dito mga kaparokya na very close at talagang yung bonding ng mga Dabar Cats ay ituturing natin na talagang parang magkakapatid na po talaga ang turingan nila. Kaya yan ang isa sa maganda sa Eat Bulaga. Dahil pinapakita nila mga kaparokya yung magandang samahan ng kanilang mga talent. So, yun nga po mga kaparokya, congratulate po natin si Raisa May Dizon sapagkat siya po ang hinirang na nagwagi nga po sa Ang Tanong Segment sa YouTube channel nga po ni Miss Tony Gonzaga. At kung masaya mga kaparokya ang pag-guest ng mga Legit Dabar Cats sa YouTube channel ni Tony Gonzaga, ay sobrang nakaka-disappoint naman po ang nangyari kay Senate President or former Senate President Tito Soto nitong nagdaang Miyerkules, na kung saan ay nagkaroon nga po ng rally sa labas nga po ng Senado. At nung papauwi na nga po si Senate President Tito Soto, ay yung mga rallyista ng mga Duterte at mga supporter ni Bato de la Rosa ay kinalampag po ang sasakyan at binato po ng plastic bottles ang sinasakyan or sasakyan niya po ni Senate President Tito Soto. Si Tito Soto lamang po mga kaparokya ang nagda-drive ng kanyang sasakyan, wala po siyang bodyguard. So dito mga kaparokya, pinapakita na talagang violente po ang mga supporter ng mga Duterte. Buti pa mga kaparokya ay nakasakay po si Tito Soto. Paano pa kaya kung hindi po siya nakasakay sa sasakyan? Paano po kaya kung naglalakad lang po si Tito Soto? Baka masigit pa po ang mangyayari kay Senate President or former Senate President Tito Soto kung hindi po siya nakasakay sa kanyang sasakyan. So, yun nga po mga kaparokya, na-post nga po yan ni Tito Soto sa kanyang social media na kung saan ay talagang disappointed po siya. Di lang po sa mga rallyista na sumusuporta kay Bato de la Rosa at sa mga Duterte, kundi disappointed din po siya sa mga PNP officers at security ng Senado dahil hinayaan lang po gawin ng mga supporters ng mga Duterte ang di kanais-nais at talagang di po siya nirespeto ng mga rallyista or mga supporters ng mga Duterte. Dito po pinapakita na talagang napaka-violent
ng mga supporters ng mga Duterte. Talagang pinapakita nila na hindi sila nag-iisip. Well, kahit ako man po ang nasa sitwasyon ni Senate President Tito Soto, ay madidisappoint din po ako sa mga PNP at security na naka-duty nga po sa labas ng Senado sapagkat hinayaan lang po nila na ganunin ang dating Senate President na si Tito Soto. Hindi lang po si Tito Soto, dahil si Erwin Tulfo ay isa rin po sa nakaranas ng hindi magandang tila kaharasan sa mga supporter nga po ng mga Duterte. Alam niyo mga kaparokya, nakakalungkot ang nangyayari dito sa bansa. Nakakalungkot sapagkat talagang dito may kita natin na ang pangit ng politika sa Pilipinas. May mga politiko na pilit na itatago ang baho ng kanilang kaalyado. Kaya nga, bigla na lang pong nangyari yung pagpapalit ng liderato dahil may gusto po silang pagtakpan, di lang po ang impeachment ni Sara Duterte, kundi ang mga nasasangkot nga po sa anomalous flood control at yung mga batas na easy na sa gawa. Tulad ng anti-dynasty bill, yon yung isa sa parang gustong harangin ng kasalukuyang liderato ng Senate ngayon na si Alan Peter Cayetano. Kaya kung ano man pong disappointment ang nararamdaman ni Tito Soto ay napaka-valid po yun sapagkat kung ako man po nasa kalagayan ni Senate President or former Senate President Tito Soto, ay mararamdaman ko na na-disrespect ako. Samantala mga kaparokya, yun nga po, siguro dahil na rin po sa disappointment ni Bossing Vic Soto ay tila nagpasaring po ito kay Senador Bato de la Rosa. Sa segment nga po na Summer Olympics last Saturday ay tila may pasaring si Bossing Vic Soto. Bihira lang po magpasaring mga kaparokya si Bossing Vic Soto, hindi po siya kilala na naninira ng isang tao, lalo na ng mga politiko. Talagang inilalayo nga po ng Eat Bulaga ang nasabing noontime show when it comes sa politics. Pero siguro hindi na rin napigilan ni Bossing yung kanyang sentimiento sa nangyayari dito sa bansa. At totoo naman mga kaparokya na talagang wala na po si Bato, tumakbo na. Kasi sa segment na Summer Olympics mga kaparokya, nagbato-bato fix. At yun nga po, sabi ni Bossing Vic Soto, bato, nakatakbo na. At sabi nga ni Miles Santos, iba yun Bossing, bato, pick tayo. So dito mga kaparokya, alam naman po natin kung sino ang pinapasalingan ni Bossing Vic Soto. At nakakatuwa dahil pati si Bossing Vic Soto ay nakikiride on na rin po sa mga patutsada na alam naman po natin na hindi naman po ginagawa ni Bossing yan, lalo na pagdating sa politika. Pero yun nga po, dala na rin po siguro ng disappointment sa nangyari sa kanyang kapatid, ay di na po napigilan ni Bossing ang tila magpahaging at magpasaring sa taong naging dahilan para mapatalsik si former Senate President Tito Soto bilang leader nga po ng Senado. Totoo naman po kasi na napatakbo nung lumabas po siya, nung bumalik po siya sa Senado para bumoto. Tumakbo po siya kitang-kita sa CCTV. At yung narrative po nito na naipag-wrestling po siya, wala pong katotohanan kasi nungalingan po yun. At totoo rin po na tumakbo na po si Bato de la Rosa na wala na nga po, nag-escape para hindi po siya mahuli ng mga NBI, para hindi po siya mapunta sa Hague para makasama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na international criminal nga po na may tuturi ayon nga po kay Sani Trillanes. So yun nga po mga kaparokya, grabe ang patuksadang ito ni Bossing Vic Soto. Hindi niya na po napigilan. At totoo naman po kasi na tumakbo na po si Bato de la Rosa.